Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ito ay ang malamig na puting lirang apoy. Ito ang malamig na puting lirang apoy. Takbo. Huminto ang mga iba't-ibang sekta sa kanilang mga yapak at lahat ay nasa estado ng takot. Nang sa wakas ay natipon na nila ang kanilang mga saloobin, sina Daryl, Debra, at Diao Chan ay nawala na sa paningin. Isang grupo ng mga walang silbi na mga tao. Galit na galit si Gonggong. Isang dosenang sekta, ngunit wala sa isa man sa kanila ang kayang makapigil kay Daryl. Lahat ba sila ay mga inutil? Naisip niya. Tinitigan ni Gonggong si Zhubaiji at sumigaw, "Zhubaiji, lalabanan kita hanggang sa huli. Mahuhuli ko sana si Daryl ngayon kung hindi dahil sa iyo." Bang! Ang panloob na enerhiya ni Gonggong ay sumabog habang sinusuntok niya si Zhubaiji. Si Zhubaiji ay hindi nag-alala sa kahit anong paraan nang maramdaman niya ang galit ni Gonggong. Ngumiti siya ng pisngi at sinabing, "Gonggong, nahuhulog ka na ba sa akin? Iyon ang dahilan kung bakit nais mong makasama ako hanggang sa huli. Upang maging matapat, ikaw ay sapat na maganda upang maging aking babae. Ngunit ang aking puso ay para lamang sa aking ibig na si Diao Chan. Hindi mo ako dapat abalahin." Iniwasan ni Zhubaiji ang suntok ni Gonggong habang tumatawa siya ng malakas at lumipad palayo. Ang totoo ay si Gonggong ay hindi bagay para kay Zhubaiji. Ang isipan ni Zhubaiji ay nakatuon lamang kay Diao Chan. Wala siya sa mood para sa isang away. Namula si Gonggong nang marinig ang mga salitang iyon. Pakiramdam niya ay nahihiya at galit nang halos sumabog siya. Nakakatawa itong Zhubaiji na ito. "Zhubaiji, manatili ka lamang dyan." Ani nito habang sinusundan niya ng mabuti ang likuran ni Zhubaiji. Sa isang maikling sandali, sina Zhubaiji at Gonggong ay nawala sa paningin ng karamihan. "Hoy, Gonggong, sinusundan mo pa ba ako? Tigilan mo na ang pagtawa sa akin. Huminto ka upang harapin ang iyong kamatayan." "Haha! Kahit na huminto ako, wala ka pa ring laban sa akin. Ikaw." Pagkatapos ng kalahating oras na paghabol, sa wakas ay natanggal si Zhubaiji kay Gonggong. Kahit na anong mangyari, ang sinaunang libingan ay napakalaki. Ang kapaligiran ay komplikado din. Kahit na ang isang makapangyarihang tao tulad ni Gonggong ay nahilo pagkatapos tumalikod. "Beauty Diao Chan, I am looking for you," si Zhubaiji na nagmamaktol sa sarili habang naglalakad na masaya. Pagbalik sa sinaunang libingan ni Lubu, sa isang madilim na sulok ng pangunahing bulwagan, ang tunog ng mga higanteng hayop ay narinig. Ang mga boses ng mga taong sumisigaw sa sakit ay umalinggaw-ngaw sa silid. Isang higanteng hayop ang tumalon pataas at pababa sa pangunahing bulwagan at inaatake ang maraming miyembro ng sekta. Ang hayop ay isang dosenang talampakan ang haba. Ang buong katawan nito ay itim at may bilog na kiling na parang leon. Gayunpaman, malaki ang mga mata nito at mukhang ligaw. Ito ay kumikinang na sumisindak. Ang mga ngipin at kuko nito ay kasing talas ng kutsilyo at kinilabutan ang lahat. Ang aura sa paligid niya ay gumawa ng isang hingal. 10,000 tao na may hindi kapanipaniwala na kapangyarihan ang nakapalibot sa mga higanteng hayop. Ang mga taong ito ay pangunahing mandirigma ng iba't ibang mga sekta ng Westrington at lahat ay tagasunod ni Donoghu. Ang isang tao ay lumutang sa hangin, may hawak na isang maliwanag at malamig na higanteng palakol, mukhang mayabang. Ito ay si Donoghu. Si Donoghu ay tuliro at mukhang nalito siya. Nang makapasok na sila sa sinaunang libingan, inutusan ni Donoghu ang kanyang mga tagasunod na mabilis na hanapin ang pangunahing silid ng libingan ni Lubu. Sa huli, hindi nila nakita ang silid ngunit nakakita sila ng hindi paniwalang makapangyarihang mga higanteng hayop. Nagpasya si Donoghu nang harapin ang mababangis na mga hayop. Inutusan niya ang kanyang mga tagasunod na makuha ang buhay na hayop. Sino ang nakakaalam ng ang kapangyarihan ng mga higanteng hayop ay maaaring maging napakalakas. Ang parehong partido ay nakipaglaban ng higit sa kalahating oras at ang mga manggagawa ni Donoghu ay napatay o nasugatan. Matindi ang natamo nilang mga pinsala. Gayunpaman, ang hayop ay naging mas malakas lamang at mas matapang habang nakikipaglaban ito. Ang nagpahanga lalo kay Donoghu ay ang higanteng hayop na napakalakas at matalino.
Kahit na ginamit na niya ang mapanirang langit na palakol, hindi niya pa rin ito nakontrol. Si Shentel ay nanonood ng labanan mula sa gilid at mukhang nag-aalala. Sumigaw siya kay Donoghu, "Mahal. Mag-ingat ka, ito ay isang mahiwagang hayop na Pixiu. Hindi ito madaling mahawakan." Si Shentel ay hindi malakas, kaya nagtungo siya sa isang ligtas na lugar upang obserbahan ang labanan nang matagpuan nila ang higanteng hayop. Siya ay isang tanyag at matalinong babae sa Westrington. Napakarami rin niyang kaalaman, kaya pagkatapos na mapagmasdan ang laban ng ilang sandali, nalaman niya kung sino ang higanteng hayop. Tama siya. Ang hayop ay ang mahiwagang hayop na Pixiu. Ang Pixiu na iyon ay ang mahiwagang hayop ni Lubu. Nang matagpuan ni Lubu si Pixiu, ito ay isang maliit pa lamang at dinala ito ni Lubu. Si Pixiu ay matapat kay Lubu, at pagkamatay niya, binabantayan ng hayop ang sinaunang libingan hanggang ngayon. Alam ng lahat na si Pixiu ay isang mapalad na mahiwagang hayop. Ito ay natural na isang banayad na hayop, ngunit may mga pagbubukod. Halimbawa, galit na galit si Pixiu ngayon dahil nakita nitong maraming tao ang sumalakay sa sinaunang libingan ng may-ari nito. Pixiu, pitang na. Ako ang may pinakamalas na swerte. Hindi ko pa rin natagpuan ang tunay na silid ng libingan ni Lubu, ngunit nakilala ko si Pixiu. Hindi ko natagpuan ang totoong nicho ni Lubu, ngunit nahanap ko si Pixiu. Ngunit ano naman? Sa tingin ko maaari ka naming ibagsak kasama ang marami sa amin dito. Nag-alala at kinilabutan si Donoghu. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Donoghu at sinamaan siya ng tingin kay Pixiu habang sumisigaw, "Lahat ay pumunta kayo dito. Dapat nating kontrolin ang Pixiu na ito." 10,000 katao mula sa iba't na sekta ang sumabog ng kanilang panloob na lakas at umatek patungo kay Pixiu. Sila ay mga alagad ng sekta mula sa Westrington, at bilang punong ministro, ididikta ni Donoghu ang hinaharap ng kanilang mga sekta. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sila naglakas, loob na suwayin ang kanyang mga utos. Ang aura mula sa 10,000 mandirigma ay napilipit sa hangin sa pangunahing bulwagan. Nakakatakot ito. Umungal. Galit na galit si Pixiu. Umiling ang dagundong nito sa lupa, habang iwinawagayway sa kanyang unahan ang kanyang dalawang paa. Bang! Narinig ang parang mga ingay na sinundan ng kidlat. Ang mga tunog ay nagmula sa mga matatalas na paa ni Pixiu, habang umaatak ito patungo sa iba't ibang mga sekta. Sa isang iglap lang ng mata, maraming mga disipulo ang tinamaan ng kidlat at napasigaw sa sakit. Isang nahulog at dumapo sa isang pool ng dugo. Ang pag-atake ng Pixiu ay nagdadala ng kuryente. Naisip ni Donoghu. Lahat sila ay hindi mapigilang huminga ng malamig sa nakakaintidong paningin. Iyon ang kapangyarihan ng mahiwagang hayop. Nakakatakot naman ito. Umungal. Ang Pixiu ay umungol patungo sa kalangitan at nagsimulang magmadali patungo sa mga natitira. Ang mga tunog ng hiyawan ng mga tao ay umalingaw-ngaw. Hindi nila sigurado kung gaano karaming mga tao ang namatay mula sa tunog ng masakit na hiyawan. Ang lahat ay kinilabutan, at ayaw nilang magpatuloy sa pakikipaglaban. Gusto lang nilang tumalikod at tumakas. Ang Pixiu ay nakasisindak, at ang sinumang manatili ay tiyak na mamamatay. Nang makita ang paglala ng sitwasyon, sumigaw si Donoghu kay Shentel, "Shentel, kailangan mo nang umalis. Hahanapin kita mamaya." Si Shentel ay may hindi sapat na kapangyarihan. Hindi ko hahayaang saktan siya ng Pixiu, naisip niya. Hindi. Umiling si Shentel, nag-aalala. Hindi mahal. Hindi ako aalis. Umatras na tayo kung napakahirap. Ang Pixiu ay isang akit na hayop na nagbabantay sa sinaunang libingan. Hindi na kailangang manatili doon. Mahigpit na umiling si Donoghu. Hindi, dapat ko siyang kontrolin. Siya ang punong ministro at mayroon siyang mapanirang langit na palakol. Hindi siya dapat talunin ng isang mabangis na hayop at tumakas. Dapat niya itong mahuli ng buhay. Sumunod, sinabi ni Donoghu sa isang lalaking nakasuot ng itim na damit, "Ted, dalhin ang aking asawa sa isang ligtas na lugar. Bilisan mo." Si Ted ay bodyguard ni Donoghu at pati na rin ang kanyang katiwalaang kapareha. Siya ay isang antas na martial emperor. "Opo, punong ministro." Sagot ni Ted at sumugod sa Shentel.
Madam, dapat mabilis na tayong umalis. Ang punong ministro ay may natatanging banal na sandata, magiging maayos siya. Sige kung ganun. Sagot ni Shentel. Nagpasya siya laban sa pagsubok na suwayin si Donoghu, nang higit pa nang makita niyang determinado ito. Labis na mabangis ang hayop, at wala siyang tulong kahit na nais niyang manatili. Maaaring maging sagabal lamang siya kay Daryl. Mas makabubuti kung umalis siya. Sinundan ni Shentel si Ted at umalis sa lugar. Hayop ka, huwag ka nang mangahas na maging mabangis. Kapag umalis na si Shentel, wala nang dapat alalahanin si Donoghu. Hawak niya ang mapanirang langit na palakol at nagsabog ng malakas na aura habang umaatake siya patungo sa Pixiu. Samantala, dinala ni Ted si Shentel sa ibang sulok ng sinaunang libingan. Tumingin si Ted sa paligid at tinuro ang isang hardin sa harap. Madam, bakit hindi tayo magpahinga doon? Kapag nakuha ng punong ministro ang Pixiu, siguradong hahanapin niya tayo. O sige. Sagot ni Shentel nang hindi na nag-isip pa. Sa sandaling yon, nag-aalala lamang si Shentel tungkol sa Donoghu. Kahit na ang Donoghu ay malakas, hamon pa rin upang makuha ang isang Pixiu na buhay. Maaari lamang niyang ipanalangin na bumalik si Donoghu ng ligtas. Tumingin siya sa paligid habang nagdarasal. Hindi maikakaila na ang sinaunang libingan ng Lubu ay maluwang at maraming mga gusali. Ang lahat ng mga lugar ay may natatanging mga dekorasyon. Ang hardin ay parang isang maliit na parke, at mayroong isang artipisyal na talon na mukhang maganda. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng isang pansin na lugar sa madilim, katakot-takot na sinaunang libingan. Sa parehong oras, si Ted at ilang iba pang mga guwardya ay natigilan sa pagtingin nila sa hardin sa harap nila. Sa gayong magandang hardin, itinuturing pa rin ito na isang sinaunang libingan. Madam, ano yon? Tanong ni Ted nang mapunta ang isang tingin sa isang bulaklak. Sinundan ni Shentel ang kanyang tingin at kinilig. Hindi kalayuan, sa gilid ng dingding, may namumulaklak na bulaklak. Ang bulaklak ay espesyal at hugis tulad ng isang liryo, ngunit ang kalahati nito ay may asul na asul habang ang kalahati ay isang mapusok na pula. Nagningning ito. Iito ba ang malamig na lirang apoy? Pagkalipas ng ilang segundo, inihayag ni Shentel ang kanyang saloobin at sinabi. Maraming nabasa si Shentel na mga libro mula noong bata pa siya at may kaalaman. Ang malamig na lirang apoy ay naitala sa mga sinaunang banal na kasulatan. Ito ay isang napakabihirang espiritual na halaman na naglalaman ng pang-espiritong aura mula sa kalangitan at lupa. Ang lakas ng isang magsasaka ay tataas ng malaki pagkatapos itong ubusin. Malamig na lirang apoy. Si Ted at ang iba pang mga tanod ay mukhang nawala nang marinig ang pangalan nito. Hindi sila na ba nakapagbasa ng mabuti tungkol sa mga espiritual na mga halaman, kaya hindi nila nakilala ang pangalan. Bilisan mo, bigyan mo ako ng malamig na lirang apoy. Utos ni Shentel, mukhang desperada. Sa sandaling natupok niya ang malamig na lirang apoy, ang kanyang lakas ay tataas ng labis. Makatutulong siya sa Donoghu sa hinaharap kung mayroong anumang gulo. Haha! Malamig na lirang apoy. Isang panunukso na boses ang narinig, sinundan ng figura ng isang lalaking nakatingin sa bulaklak. Labis siyang nasasabik. Si Zubaji yun. Pagkaalis ni Zubaji kay Gonggong, hinanap niya kaagad si Daryl at ang iba pa. Gayunpaman, ang sinaunang libingan ng Lubu ay napakalaki, at maraming mga gusali na magkamukha. Si Zubaji ay umikot ng isang beses, ngunit hindi pa rin makita si Daryl. Napunta siya roon nang hindi inaasahan. Tumingin si Zubaji sa malamig na lirang apoy at hindi maitago ang kanyang kaba. Haha! Hindi ko inakalang maswerte ako na makabangga sa isang napakabihirang malamig na lirang apoy. Iniisip ito ni Zubaji. Kapag nakuha na niya ang malamig na lirang apoy, ibibigay niya kay Diao Chan at maagaw ang puso niya. Sa pag-iisip na yon, lalakad na sana si Zubaji upang kunin ang Iced Fire Lily. Natagpuan ko muna ang Iced Fire Lily na ito, sabi ni Shentel habang paakyat siya kay Zubaji. Oh, magandang ginang, muli tayong nagkita. Ngumiti si Zubaji. Di ba ito ang asawa ni Donoghu? Nakita ko siya sa labas ng sinaunang libingan kanina. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya ulit sa dating libingan. Tumingin pababa at pataas si Zubaji kay Shentel.
Sa totoo lang, ang babaeng ito ay medyo maganda. Nakita ni Shentel ang mga mata ni Zubaji, at galit na galit ito. Ang taong Zhu na ito ay napakabastos. Nakakainsulto ito. Tumawa si Zubaji at sinabi kay Shentel, "Ganda, nakasulat ba ang iyong pangalan sa malamig na lirang apoy? O nakasulat dito ang iyong apelido? Dadalhin ko ang malamig na lirang apoy ngayon. Ganda, tayo ay nakalaan na magkita. Anong pangalan mo, bakit hindi tayo maging magkaibigan?" "Tumahimik ka!" Sinabi ni Shentel, namumula habang nararamdaman ang galit at pagkahiya. "Hindi kita kilala, mangyaring umalis ka na ngayon. Akin ang malamig na lirang apoy." Tumingin siya sa malamig na lirang apoy na may pag-aalala. Ang taong ito na si Zhu ay napakalakas, ngunit hindi ko hinayaan na magkaroon siya ng malamig na lirang apoy. Humakbang si Ted at sumigaw kay Zubaji, "Ginoong Zhu, ang lakas ng loob mong istorbohin ang asawa ng ating punong ministro. Umalis ka na, ngayon na." Sa totoo lang, nagpapanik na si Ted nang maramdaman niya ang kapangyarihan ni Zubaji, ngunit wala siyang ibang pwedeng gawin. Tungkulin niyang protektahan si Shentel. "Sino ka? Umalis ka sa aking paningin. Kausap ko ang magandang babaeng ito. Ano ang kaugnayan niya sa'yo? Kung gagambalain mo kami ulit, papatayin kita." Malamig na tumingin si Zubaji kay Ted. Ngumiti si Zubaji at tumingin kay Shentel. "Ganda, napakadali kong maging kaibigan, at maalaga ako. Magsisisi ka kapag hindi mo ako naging kaibigan. Halika, bigyan mo ako ng halik." Si Zubaji ay naging malupit sa kanyang buong buhay, kaya't siya ay may makapal na mukha. Galit na galit si Shentel. Lumakad siya kay Ted at marahang sinabi, "Ted, kakausapin ko ang taong Zhu na ito upang maabala siya. Makakahanap ka ng pagkakataong mabilis na kunin ang malamig na lirang apoy." Tumango si Ted, ipinapakita na naiintindihan niya. Kinagat ni Shentel ang labi, at tumingin kay Zubaji. "Gusto mong malaman ang pangalan ko? Hayaan mong sabihin ko sa'yo kung gayon." Kumuha si Zubaji ng ilang hakbang palapit kay Shentel at ngumiti. "Sabihin mo sa akin kung ano ang iyong pangalan." Sa sandaling iyon, kinuha ni Ted ang pagkakataong sumugod sa unahan at kunin ang malamig na lirang apoy gamit ang kanyang kamay. Ngumiti si Shentel kay Zubaji, "Asawa ako ng punong ministro. Kung ano man ang aking pangalan ay hindi mahalaga, ang mahalaga ay nasa kamay natin ang malamig na lirang apoy ngayon. Si Ginoong Zhu, isang maginoo at hindi magnanakaw ng isang bagay na mahal ng iba. Dahil nasungkit namin ang malamig na lirang apoy, ang malamig na lirang apoy ay akin. Napakalakas mong tao, hindi ka kukuha ng mga bagay sa mahihinang tao tulad namin, tama ba? Mangyaring umalis ka na." Sinang na. Napagtanto ni Zubaji na siya ay naloko. Gayunpaman, hindi siya nagalit. "Nakakatuwa. Sa teknikal na malakas ako, ngunit mahina ka, kaya hindi kita dapat nakawan. Ngunit nais kong ipakita ang malamig na lirang apoy na ito sa aking magandang Diaochan, kaya mas mabuting ibigay mo sa akin ang malamig na lirang apoy." Si Zubaji ay tumingin ng mabuti kay Ted, humakbang, at akmang aagawin ang malamig na lirang apoy. Tiningnan ni Ted si Zubaji at inaasar, "Sino sa palagay mo ikaw? Nais mo bang agawin ang malamig na lirang apoy? Ang malamig na lirang apoy na ito ay kabilang sa aking madam. Huwag mo ring isiping kunin ito. Umalis ka na ngayon. Gayon din ang lakas ng loob mo na abalahin ang aking madam. Malaking problema ka sa pagbalik ng aking punong ministro." Ipinasa ni Ted ang malamig na lirang apoy kay Shentel, at mabilis niyang inilagay ito sa kanyang bibig, at nilunok ito. "Gusto mo bang mamatay, ha?" Galit na galit si Zubaji habang sinuntok niya si Ted. "Ang lalaking ito ay ininsulto ako ng maraming beses." Hindi na napigilan ni Zubaji ang sarili. Hindi makapag-reaksyon si Ted, ang suntok ni Zubaji ay matatag na lumapag sa kanyang katawan. "Ah!" Sumigaw sa sakit si Ted habang lumilipad sa hangin at nagsuka ng dugo. Lumipad siya ng halos 100 talampakan bago bumagsak sa lupa. Mayroong isang malaking ngiti sa dibdib ni Ted nang siya ay lumapag, at namatay siya ilang sandali lamang. Pinatay niya si Ted sa isang suntok lamang. Si Ted ang pinakamalakas na bantay para sa punong ministro. Ang iba pang mga tagasunod ni Donoghu ay galit na galit at laking gulat nila na mangyari yon.
hindi sila binigyan ni Zubaji ng pagkakataong makapagsalita habang sumabog ang kanyang panloob na enerhiya habang siya ay papasok sa kanila. Bang! 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 Sa pagitan ng dalawang paghinga, ang ilang mga bantay na naiwan ay nahulog sa lupa sa isang pool ng dugo. Mga taong walang silbi. Nakangisi si Zubaji habang sinulyapan ang katawan ni Ted at ang iba pa. Upang maging matapat, hindi nilayon ni Zubaji na pumatay ng sinuman. Gayunpaman, ininsulto siya ni Ted ng maraming beses, at sinamantala si Zubaji nang hindi niya binibigyang pansin na nakawin ang malamig na lirang apoy. Humihingi sila para sa kanilang pagkamatay. Ganda, pinatay ko lahat ng mga tagasunod mo. Pareho na tayong pwedeng magkaroon ng isang mahusay na usapan ngayon. Lumingon si Zubaji at tumingin kay Shentel na may ngiti ulit sa labi. Ikaw. Galit at gulat na gulat si Shentel. Nang magsasalita pa sana siya, bigla siyang nakaramdam ng matinding ginaw sa kanyang buong katawan na para bang nasa isang iglo siya. Malamig? Nilalamig ako, ding niya habang nanginginig ang kanyang buong katawan at namutla agad ang mukha niya. Nakasimangot si Zubaji nang makita ang nangyayari. Ito ba ang epekto mula sa malamig na lirang apoy? Nang ubusin ni Shentel ang malamig na lirang apoy, hindi niya alam na ang malamig na lirang apoy ay naglalaman ng napakalakas na enerhiya. Sa ilalim ng normal na pangyayari, ito ay natupok sa mas maliit na dosis na higit sa kalahating buwan. Gayunpaman, napalunok niya ang buong halaman, at hindi ito kinaya ng kanyang katawan. Nanlalamig ako. Napaikot si Shentel sa damuhan dahil sa walang katapusang paglamig na naramdaman niya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan, at halata sa kanyang mukha na siya ay naghihirap. Nang halos hindi na niya ito makayanan, nawala ang ginaw sa kanyang katawan, ngunit sinundan ng matinding init. Ito ay parang isang bola ng apoy na nasusunog sa kanyang katawan. Ahihiyaw niya, hindi na niya matiis ang nasusunog na sakit. Nasusunog ang kanyang buong katawan, at pawis na pawis siya. Ganda, ano ang nangyari? Ngumiti si Zubaji at lumakad. Ganda, mukhang nakakaramdam ka ng sakit. Anong nangyari? Ang epekto ba ay mula sa malamig na lirang apoy? Napakalakas nito, at hindi makatiis ang iyong katawan. Ang kapangyarihan ni Shentel ay nasa mababang antas pa rin, at hindi natiis ng kanyang katawan ang mga epekto ng pag-ubos ng malamig na lirang apoy. Ngumiti si Zubaji at lumakad sa harapan niya. Ganda, maayos na ba ang iyong pakiramdam? Nang matapos magsalita si Zubaji, tumakbo si Shentel diretso sa kanya, at lumapag sa kanyang mga braso. Habang nagsasalita siya, idinikit nito ang mapupulang labi nito kay Zubaji, at hinalikan ito. Tuluyan nang nawala sa pag-iisip si Shentel. Lunok. Natigilan si Zubaji, ngunit mabilis itong nasundan ng saya. Ang magandang ababing ito ay inaalok ang kanyang sarili sa akin. Hindi ko ito matatanggihan. Habang naisip niya yon, tinulak ni Shentel si Zubaji sa lupa, at hindi siya lumaban. Tatanggapin niya ang kung anuman. Samantala, kanina pa ginulo ni Zubaji si Gonggong at ang iba pang pangunahing mga sekta upang makataka si Daryl kasama si Diao Chan. Sina Daryl at Debra ay nagdala kay Diao Chan sa isang liblib na palasyo. Pakawalan mo ako. Gusto kong bumalik. Nagpumigla si Diao Chan nang makarating sila sa palasyo. Umiyak siya nang maalala niya na ang katawan ni Lubu ay nawasak. Gusto lang niyang makabalik sa kanya. Nagkatinginan sina Daryl at Debra nang makita iyon. Nabigo sila. Bang! Sa susunod na segundo, itinaas ni Daryl ang kanyang kamay at hinampas ang likuran ng lig ni Diao Chan. Bago pa mag-react si Diao Chan, nahimatay siya kaagad. Anong ginagawa mo? Natigilan si Debra habang nakakunot ang kanyang mga mata. Mapait na ngumiti si Daryl at ipinaliwanag, pinapabayaan ko lang siyang manahimik sandali. Wala nang ibang dahilan. Si Diao Chan ay sumisigaw sa buong paglalakbay. Makakaakit lamang ito ng atensyon ng iba kung patuloy nilang hahayaang manggulo siya. Tumango si Debra at bumuntong hininga habang sinabi kay Daryl, Daryl, dapat mong buhayin ang iyong panloob na lakas upang makuha ang spiritual pearl at linangin ang madugong labanan na 8 direksyon ng banal na kasulatan. Magbabantay ako. Mayroong higit sa 100,000 katao sa sinaunang libingan ng Lubu. Ang bawat tao ay nagnanais na makuha nila ang madugong labanan na 8 direksyon ng banal na kasulatan.
Upang maging ligtas, dapat malaman ni Daryl ang tungkol sa madugong labanan na 8 direksyon ng banal na kasulatan. Ang tanging paraan lamang upang kabisaduhin ang formula, kaya walang sinumang magagawang magnakaw nito. Ayos! Ngumiti si Daryl habang tumango. Sumandal siya upang halikan ang pisngi ni Debra. Salamat, at humihingi ako ng paumanhin para sa lahat ng kaguluhang ito. Nakaupo siya na naka-krus ang kanyang mga binti sa lupa, habang pinapagana niya ang kanyang panloob na lakas at itinulak ito sa spiritual pearl. Bang! Ang isang nakasisilaw na sinag ng ilaw ay nagningning mula sa spiritual pearl nang itulak niya rito ang kanyang panloob na enerhiya. Sa sandaling iyon, nagsimulang mahilo si Daryl, at pagkatapos ay lumitaw sa kanyang isipan ang formula ng madugong labanan na 8 direksyon na banal. Si Daryl ay nasasabik ng hindi may larawan. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang maglinang. Si Debra ay nakatayo na nakabantay sa hindi kalayuan sa gilid upang protektahan si Daryl. Lumipas ang oras habang ang paglilinang ni Daryl ay lumipat sa pinakakritikal na yugto nito. Sa sandaling yon, ang tunog ng mga yabag ng paa ay narinig na nagmumula sa labas ng palasyo. Magaan ang mga yapak, ngunit parang maraming tao. 100 kababaihan ang lumakad ng dahan, kasunod ng tunog ng mga yabag. Lahat sila ay nagsusuot ng parehong mahabang puting damit habang sila ay mga babaeng alagad ng sektang Emi. Nanguna sa kanila ang isang babaeng nakasuot ng asul na maong na may perpektong figura. Mukha siyang sexy at maganda. Ito ang kasalukuyang pinuno ng sektang Emi, si Megan. Sa likod ni Megan ay si Ambrose. Matapos manalo si Ambrose ng espiritong tableta mula kay Ophelia sa eliksir na kompetisyon, nakaranas ang sinaunang libingan ni Lubo ng hindi inaasahang kababalaghan. Hindi nag-atubiling sundin ni Ambrose ang sekta upang suriin ang sinaunang libingan. Daryl, nagtatakang sigaw niya nang makita si Daryl na naglilinang. Pinangunahan ni Megan ang sexy ng Emmy upang hanapin ang pangunahing libingan ng Lubo kanina, ngunit hindi nila ito matagpuan. Narinig niya na si Daryl ay nakakuha ng Blood Battle 8 direksyon ng banal na kasulatan. Naisip niya na walang kabuluhan ang pagpunta sa sinaunang libingan na orihinal, ngunit pagkatapos na mabangga si Daryl, natuwa si Megan. Daryl. Si Daryl ito. Natigilan si Ambrose habang nakakunot ang kanyang mga mata at pinagmamasdan si Daryl. Puno ng paghihiganti ang kanyang mga mata. Ang kanyang pinuno na si Mateo Hanson ay nagsabi sa kanya na si Daryl ang pinakadakilang kalaban ng sekta ng Incandescent. Megan. Naisip ni Daryl. Sa sandaling yon, ang mga mata ni Daryl ay nakapikit habang nililinang niya ang madugong labanan na 8 direksyon ng banal na kasulatan. Bagaman hindi niya siya makita, madali niyang nakilala ang boses ni Megan. Nagulat siya, ngunit nainis kasabay ng paglitaw ni Megan doon. Hindi kailanman pinatawad ni Daryl si Megan sa kanyang puso. Pinatay ni Megan si Sister Adina sa Eternal Life Island, at hindi makakalimutan ni Daryl na makita si Chester na hawak ang namatay niyang asawang si Adina, nakitang-kita na lubusang nawasak ito ng kalungkutan. Kinamumuhian ni Daryl si Megan. Hindi niya nais na makita siyang muli, at nais niyang umalis. Gayunpaman, si Daryl ay nasa pinakakritikal na yugto ng kanyang paglilinang, hindi siya dapat maalintana. Maaari siyang masugatan ng malubha kung siya ay magagambala. Daryl. Tumawag si Megan nang makita niya ang mga mata ni Daryl na nanatiling nakapikit, at hindi siya tumugon. Daryl, bakit mo ako hindi pinapansin? Galit ka pa ba sa ginawa ko? Alam kong nagkamali ako. Mangyaring bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Sa sandaling yon, hindi alam ni Megan na naglilinang si Daryl. Naisip niya na nais lamang siya ni Daryl na huwag pansinin, at sa makatuwid ay naupo siya doon na nakapikit, hindi makapagsalita. Nag-aalala siya habang nagpatuloy sa pagsasalita ng taos-puso, Daryl, ako ang pinunong sekta ng sektang Emi ngayon. Pwede ba akong humingi ng paumanhin sa iyo sa harap ng lahat ng mga alagad ng sektang Emi, magiging maayos ba yon? Ano ba ang pwede kong gawin para mapatawad mo ako? Ito ay halos 10 taon na ang nakaraan, patawarin mo ako. Namiss kita araw at gabi sa nagdaang 10 taon. Maglalakad na sana si Megan palapit. Diyan ka lang. Humakbang si Debra, hinarangan si Megan na magpatuloy sa paglalakad. Sa tingin ko ikaw si Megan.
Sinabi sa akin ni Daryl na pinatay mo ang dating asawa ni Chester, na hipag ni Daryl. Gaano man karaming oras ang lumipas mula noon, hindi ka kailanman mapapatawad ni Daryl. Pwede ba umalis ka na? Alam ni Debra na hindi pwedeng maabala si Daryl habang nililinang niya ang madugong labanan na walong direksyon ng banal na kasulatan. Sa makatuwid, nais lamang niyang itaboy si Megan. Pinisil ni Megan ang labi at mayabang na sinabi kay Debra. Haha! Debra, kinakausap ko ang aking butihing kapatid. Ano ang kaugnayan nito sa iyo? Habang nagsasalita siya, muling tumingin si Megan kay Daryl. Mabuting kapatid, talagang tumatanggi kang sabihin ang isang salita sa akin. Baliw ba itong si Megan o ano? Pinatay mo ang aking kapatid na si Adina, at inaasahan mong patawarin kita. Nasaan ang lohika doon? Naisip ni Daryl. Si Daryl ay nasa pinakakritikal na yugto ng paglilinang. Siya ay naging payapa at kalmado kanina, ngunit ngayon ay galit na galit siya nang marinig ang sinabi nito. Megan, anong ginagawa mo? Galit na sabi ni Debra. Si Daryl ay hindi kailanman makikipag-usap sa'yo. Umalis ka na ngayon kung hindi man ay kikilos ako. Habang sinabi niya iyon, malamig ang mukha ni Debra. Umalis ka sa dadaanan ko. Galit na galit si Megan habang iniangat ang kamay at sinuntok si Debra. Ako ang pinunong sekta ng sektang Emi. Gaano katapangan ang Debra na ito na patuloy na itaboy ako sa harap ng lahat ng aking mga alagad. Masisira nito ang aking reputasyon kung papayagan ko siyang gawin yon. Naisip ni Megan. Napakunot ng noo ni Debra at hindi nag-atubiling iangat ang kanyang kamay upang tumugma sa suntok. Bang! Parehas na nagsalubong ang mga kamao nila, at nakita si Megan na umuungol sa sakit habang nanginginig ang kanyang katawan at umatras siya paatras. Namumula siya at mukhang nahihiya. Si Debra naman ay nanatiling nakatayo bilang normal. Si Debra ay ang pinunong sekta ng sektang Artemis, at nasa antas ng Martial Emperor sa loob ng 7 taon. Magagawa niyang mag-isa ang pakikipaglaban sa dating sekta ng Emi na sekta na si Aurora. Si Megan ay walang laban para sa kanya. Ikaw! Pinatatag ni Megan ang sarili, natigilan. Nang makita niyang hindi pa nakadilat si Daryl, galit na galit si Megan, habang sumisigaw, Daryl, maraming beses na akong humingi ng tawad sa iyo. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Sabihin mo sa akin. Naging mas emosyonal si Megan habang nagsasalita ng, bakit? Bakit mo tinanggap si Aurora at may kasamang anak na babae? Alam ng lahat ang tungkol dito ngayon. Bakit hindi mo ako matanggap? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin. Halos sumigaw si Megan habang sinasabi ang huling pangungusap. Naramdaman ni Daryl ang isang higpit ng kanyang dibdib. Megan, paano ka maglakas loob sa lahat ng mga nakaraang kaganapan? Si Ate Adina ay isang mabait na tao at wala siyang panloob na lakas. Pinatay mo pa rin siya. Bakit hindi mo tanungin ang iyong sarili kung nasaan ang iyong puso nang patayin mo siya? Paano mo ako masisisi na kinalimutan kita ngayon? Sa sandaling yon, galit na galit si Daryl. Dumura. Susunod, nanginginig ang katawan ni Daryl at nagsuka siya ng isang dugo. Ito ang pinakamalaking takot sa bawat maglilinang na maistorbo sila habang sila ay naglilinang. Bukod dito, nililinang ni Daryl ang pinakamataas na antas ng madugong labanan na 8 direksyon ng banal na kasulatan. Habang ginulo siya ni Megan, hindi niya nagawang kalmahin ang kanyang puso at nagalit. Binaligtad nito ang kanyang paglilinang sa isang iglap, at hindi niya napigilan ang pagsusuka ng dugo. Sa isang iglap lang ng mata, mas maraming dugo ang isinuka niya. Daryl! Nagbago ang ekspresyon ni Debra habang nagmamadali upang suriin siya. Ayos ka lang. Habang sinasabi niya iyon, pinandilatan ni Debra si Megan. Si Daryl ay maputla habang umiling siya at mahinang sumagot, ayos lamang ako. Pagkatapos ay sinamaan niya ng tingin si Megan at malamig na sinabi, Megan, wala na tayong pwedeng pag-usapan pa. Ayokong makita ka ulit. Umalis ka na ngayon. Umatras pabalik si Megan na parabang sinampal ng isang hindi nakikitang kamay. Napatingin siya sa mga mata ni Daryl. Hindi mo nais na makita ako. Mabuti kung gayon. Naisip ni Megan na iba ang pagtingin sa kanya ni Daryl kapag naging pinunong sekta ng sektang Emi siya.
Gayunpaman, binigyan siya ng katotohanan ng isang sampal sa mukha. Habang ang puso ni Megan ay naramdaman na pinisil ng pressure, ang pag-ibig niya kay Daryl ay naging pagkamuhi. Si Ambrose, na tahimik na nakatayo sa gilid sa buong oras na ito, ay lumakad at sinabi, "Megan, si Daryl ay nasugatan. Ang tanging banta sa amin ay ang pagiging malapit sa kanya ni Debra. Bakit hindi tayo sumali sa puwersa at ibagsak siya? Pagkatapos, maaari nating patayin si Daryl pagkatapos nito. Ano sa tingin mo?" Tumingin si Ambrose kay Daryl na ang mga mata ay puno ng paghihiganti. Nang sirain ni Daryl ang sekatang incandescent, malubhang nasugatan niya si Mateo, at si Mateo ay hindi pa rin lubusang magaling dahil dito. Hindi palalampasin ni Ambrose ang pagkakataon nang makita niyang nasugatan si Daryl. Narinig iyon, napasinghap si Megan, habang nakakunot ang kanyang mga mata. Nag-aalangan pa siya. Gusto ko ba talagang patayin si Daryl? Naisip ni Megan ang mga oras kung saan isinantabi niya ang kanyang dignidad at nakiusap kay Daryl para sa kapatawaran, ngunit hindi pa rin niya ito pinansin. Sa kung paano nangyari ang mga bagay, bakit pa siya magdadalawang isip? Dahil tumanggi si Daryl na patawarin ako, bakit hindi ko na lang siya sirain upang wala ng ibang babae na maaaring magkaroon sa kanya? Sa kaisipang iyon, tumango si Megan habang nakatingin kay Ambrose. Sige. Tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Megan kay Daryl. Walang natitirang kahit isang pagmamahal, ang galit na lamang sa kanyang puso. Ano pa ang ginagawa ng sektang Emi dito? Umalis na kayo ngayon. Nang makita silang nag-uusap na dalawa, nawalan ng pasensya si Debra habang malamig na nakatingin kay Megan. Megan, sinabi ni Daryl na hindi ka na niya nais makita pang muli. Ano pa ba ang punto ng pananatili mo ngayon dito? Tumingin si Debra kay Ambrose, ngunit hindi siya sineryoso. Para kay Debra, si Ambrose ay isang bata lamang at hindi man lang banta sa kanya. Kasabay nito, tumingin din si Daryl kay Ambrose, at may ngiting lumitaw sa kanyang mukha. Ang batang ito ay napakalapit kay Megan. Tumingin siya sa paligid ng 10 taong gulang. Sa palagay ko, marahil siya ang anak ni Megan at Kent, naisip niya. Sa oras na yon, hindi pa rin alam ni Daryl na ang bata sa harap ng kanyang mga mata ay ang kanyang biolohikal na anak at wala siyang kaugnayan sa dugo kay Megan. Gusto mong umalis na kami? Tingnan natin kung may kapangyarihan kang gawin yon. Sinabi ni Ambrose at hindi nagsayang ng anumang oras bago singilin si Debra. Sumunod si Megan sa likuran niya. Mahusay siyang nagtrabaho kasama si Ambrose. At pareho nilang hinarang si Debra mula sa harap at likod na hindi pinapayagan siyang umalis. Pinagmamasdan ang pagsingil sa kanya ni na Megan at Ambrose, malamig nang umiti si Debra, mahusay. Dahil gusto mo ng away, pabibigyan kita. Bang! Habang nagsasalita siya, isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Debra. Nag-freeze ang hangin na nakapalibot sa kanila. Tumingin si Debra kay Megan na may paghamak. Iniisip ni Megan na maaari niya akong talunin sa pamamagitan ng pagsasama ng puwersa sa isang bata. Napakabait. Pakiramdam ang nakakahiyang titig ni Debra, galit na galit si Ambrose. Magandang kapatid na babae, ang payo ko sa iyo ay huwag nang lumaban pa, ngunit sumuko na ngayon at ibigay sa amin si Daryl. Habang nagsasalita siya, isang malinaw na tunog ang narinig. Mahigpit na hinawakan ni Ambrose ang tyrant hammer sa kanyang mga kamay. Pinagana ni Ambrose ang tyrant hammer sa susunod na segundo, at isang sinag ng ginto ang lumiwanag mula rito, kasama ang isang malakas na aura. Hawak niya ang tyrant hammer sa kanyang mga kamay at agad na inatake si Debra. Anong laking aura? Isang dakilang sandata ba yon? Napakunot ang noo ni Debra nang makita ang tyrant hammer sa kamay ni Ambrose. Nagbago ang mukha ni Daryl habang nakaupo sa lupa. Nabigla siya habang nakatingin kay Ambrose. Paano nangyari na ang batang ito ay may isang malaking sandata? Habang iniisip niya iyon, hindi mapigilan ni Daryl na sumigaw kay Debra, Debra, mag-ingat ka. Sa theoretical, madali para kay Debra na talunin sina Ambrose at Megan sa kanyang lakas. Gayunpaman, bagaman bata pa si Ambrose, marami siyang mga trick sa kanyang manggas. Sa sandaling iyon, hinawakan niya ang tyrant hammer sa kanyang kamay at ginawang malaki ang hammer, hinaharangan ng mag-isa si Debra. Si Megan at ang iba pang mga disipulo ng sektang Emi ay pawang gagamitin ang kanilang mahabang mga espada upang makahanap ng isang pagkakataon na hampasin si Daryl.
Kailangang makitungo si Debra kay Ambrose at protektahan si Daryl ng sabay. Napuno siya at hindi maingat na tinamaan ng Tyrant Hammer. Si Ambrose ay hindi pa rin masyadong malakas, ngunit ang Tyrant Hammer ay isang dakilang sandata, at nasaktan niya si Debra sa isang solong hit lamang. Nag-aalala si Daryl habang sumisigaw, "Debra! Hindi ito ayos. Kailangan mong umalis kasama si Diao Chan, at iwan mo ako dito." Bilang isang lalaki, hindi kinaya ni Daryl na makita ang kanyang minamahal na babaeng nasugatan dahil sa kanya. Nais niyang singilin, ngunit siya ay malubhang nasugatan, kaya wala siyang magawa. "Hindi ako alis." Kinagat ni Debra ang labi, mukhang desidido. "Babae mo ako. Mabubuhay tayo at mamamatay ng magkasama." "Hay nako! Ang sweet nyo naman sa isa't isa." Napamura ulit si Megan. Puno ng galit at paghihiganti ang kanyang mukha. "Dahil mahal na mahal nyo ang isa't isa, mamatay kayong magkasama." Hawak ni Megan ang isang mahabang espada sa kanyang kamay at muling sumingil kay Daryl. "Daryl, ibigay sa akin ang madugong labanan na 8 direksyon ng banal na kasulatan, at hahayaan kang mamatay ka sa isang madaling kamatayan." Nalaman ni Megan kanina na natagpuan ni Daryl ang tunay na silid ng libingan ni Lubu at kinuha ang madugong labanan na 8 direksyon ng banal na kasulatan. Gayunpaman, sa puntong iyon ng oras, naniniwala pa rin si Megan na magkakaroon siya ng masayang pagtatapos kasama si Daryl. Ang pag-ibig niya ngayon ay naging pagkamuhi, at ang tanging bagay na nais niya ay ang pagkawasak ni Daryl at upang makuha ang madugong labanan na 8 direksyon ng banal na kasulatan. Malamig na tumawa si Daryl, "Sa palagay mo ang mga tao tulad mo ay karapat, dapat makakuha ng madugong labanan na 8 direksyon ng banal na kasulatan. Huwag mo nang isipin ito." Namula si Megan nang marinig iyon. Galit na galit siya at nahihiya. "Pumunta ka na sa impyerno." Habang sinasabi niya iyon, tinusok niya ang kanyang mahabang espada ng diretsyo sa dibdib ni Daryl. "Daryl!" Nag-alala si Debra nang makita iyon. Gayunpaman, siya ay abala kay Ambrose at hindi siya maaaring sumalo dito. Hindi maiwasan ni Daryl ang espada. Pinikit niya ng mahigpit ang kanyang kamao, pakiramdam na ito ay hindi patas. Sa sandaling iyon, tuluyan na siyang nawala ng pag-asa. Bang! Sa mismong kritikal na sandali na iyon, isang sinag ng ilaw ang nagniningning mula sa malayo bigla at napunta sa mahabang espada ni Megan. Nararamdaman ni Megan ang lakas ng malakas na enerhiya, at nanginginig ang kanyang katawan nang mapilit siya ng ilang hakbang pabalik. Galit na sigaw niya, "Ang lakas naman ng loob mong gambalain ang aking ginagawa." Habang sinasabi niya iyon, tumingin si Megan sa malayo, at nakita ang isang magandang katawan na mabilis na lumilipad. Ang tao ay may isang perpektong figura at bihis sa isang mahabang, malalim na lilang damit na ipinapakita ang lahat ng kanyang kagandahan at ang kanyang malakas na aura ng sabay-sabay. Si Quincy Long, prinsesa ng mundong South Cloud. "Ikaw." Nang makita nila si Quincy, ang mukha ni Megan at ng iba pang mga disipulo ng sektang Emmy ay nagbago. Ginaya ni Quincy ang punong deputado ng sekta ng Elysium Gate at nakuha ang mga tao mula sa iba't ibang mga sekta ng World Universe. Hindi rin nakatakas ang sekta ng Emmy. Nang makita nila si Quincy, bawat alagad ng sekta ng Emmy ay naalala ang kanilang kahihiyan. Gayunpaman, walang gumawa ng walang ingat na paglipat. Kahit anong mangyari, masyadong malakas si Quincy. Lumapag si Quincy sa harap ni Daryl. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng paghamak. "Daryl, nagkita ulit tayo." Nang sinabi niya iyon, sinubukan ni Quincy ang lahat upang mapigil ang kanyang galit. Si Quincy ay ang prinsesa ng mundong South Cloud at kapatid na babae ng Emperatrice. Siya ay nakahihigit sa lahat at nasa ibaba lamang ng emperador. Naranasan ni Quincy ang mundo, ngunit sa huli, natalo siya kay Daryl. Lalo na ang Dragon Essence. Matapos makuha ni Quincy ang Dragon Essence, bumalik siya sa mundo ng South Cloud. Gayunpaman, nagpanggap si Daryl na isang eunuch at sumingit sa palasyo ng South Cloud. Nakuha niya ang tiwala ng Emperatrice sa pamamagitan ng paglutas ng isang imposibleng problema, at makalipas ang isang buwan, kinuha niya ang pagkakataon ng lasisi ay tumingin sa paligid na siyang mahanap. Nang susuko na sana si Quincy, nakarinig sila ng mga ingay na nagmumula sa kalapit, at sumugod sila upang tingnan. Hindi kailanman naisip ni Quincy na makabangga niya si Daryl sa lugar na ito.
Bago sila pumasok, narinig ni Quincy si Megan na nagsasabi na ang madugong labanan na 8 direksyon na banal na kasulatan ay na kay Daryl. Nagulat si Quincy at natuwa. Nang makita niya si Daryl na malubhang nasugatan, natural na hindi palalampasin ni Quincy ang magandang pagkakataong iyon. Pitang na. Ang babaeng ito ulit. Si Daryl ay tumingin kay Quincy ng blangko at nanatiling tahimik, ngunit nais niyang umiyak. Napakamalas ko naman. Lumilitaw muna si Megan, at ngayon si Quincy. Sumulong si Megan sa sandaling iyon at buong tapang na sinabi kay Quincy, "Hoy. Ito ay sa pagitan ko at ni Daryl. Maging matalino, at huwag makagambala." Habang sinabi niya yon, nag-alala si Megan. Si Quincy ay napakalakas para sa akin, hindi ko siya matatalo. Halos nakuha ko ang madugong labanan na 8 direksyon ng banal na kasulatan. Hindi lang ako pwedeng madaling sumuko ngayon. Naisip niya. Bumuntong hininga si Quincy at hindi man lang ininda ang tingin kay Megan habang malamig ang ngiti nito kay Daryl. "Daryl, tanggapin mo ang kapalaran mo. Ang kapalaran mo ay nasa kamay ko na ngayon." Hinawakan ni Quincy ang mga braso ni Daryl at lumipad palabas. Ang kanyang mga paa ay mahinang nakaturo sa lupa at lumipad siya ng malayo. Sa isang iglap, nawala sina Quincy at Daryl sa paningin ng lahat. Manatili lamang dyan. Gustong silang habulin ni Megan, ngunit hindi niya naabutan si Quincy. Agad na namutla ang mukha niya. "Daryl!" Sigaw ni Debra na sinasakop pa rin siya ni Ambrose at hindi makaalis. Napapanood lamang niya nang maalis si Daryl. Labis siyang nag-alala na halos maiyak siya. Naging madilim ang mukha ni Megan at tiningnan niya ng mabuti si Debra. "Ikaw pita ka. Pumunta sa impyerno." Galit na galit siya na si Quincy ay tumakas kasama si Daryl at nilabas ang kanyang galit kay Debra. Kasalanan lahat ni Debra. Kung hindi dahil sa kanya, nahuli ko na sana si Daryl. Bang! Ang panloob na lakas ni Megan ay sumabog sa pinakamataas na antas habang naniningil siya sa Debra. Sa parehong oras, hindi niya nakalimutan na sabihin kay Ambrose, "Anuman ang mangyari, hindi namin hahayaang umalis si Debra dito na buhay ngayon." Tumango si Ambrose sa kanyang ulo, ngunit hindi nagsalita. Puno ng pamatay na aura ang kanyang mga mata. Yamang si Daryl ay dinakip, "Papatayin ko ang kanyang babae. Kahit papaano makagaganti ako para sa pinunong sekta ng sektang incandescent," naisip niya. Bang! 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 Sa isang iglap lang ng mata, lahat silang tatlo ay marahas na nakipaglaban. "Daryl! Daryl, andito ka ba?" Sa sandaling yon, ilang boses ang sumigaw mula sa labas. Sinundan ito ni Dax at Chester na naglalakad, na humahantong sa mga alagad ng Elysium Gate. Tulad ng natitira, nawala sa landas sina Dax at Chester pagkapasok nila sa sinaunang libingan. Bukod sa pagkabunggo sa ilang mga nakakalason na mga insekto, wala silang nakitang anumang kayamanan. Nakatanggap lamang sila ng balita na natagpuan ni Daryl ang tunay na silid ng libingan ni Lubu at natagpuan ang madugong labanan na 8 direksyon ng banal na kasulatan. Gayunpaman, hinabol siya ng maraming mga sekta. Si Dax at Chester ay hindi nag-isip ng malayo at tinipon ang lahat upang maghanap kaagad sa kinaroroonan ni Daryl. Napunta sila doon ng nagkataon. Natigilan sina Dax at Chester sa pagpasok sa palasyo at nakita ang nangyayari sa loob. Nakita nila si Debra na mabangis na nakikipaglaban sa 2 pang tao sa palasyo, ngunit wala si Daryl sa kung saan. Sigaw ni Dax kay Debra, "At Debra, nasaan si Daryl?" Nagulat at masaya si Debra nang makita sina Dax at Chester. Sumagot siya kaagad, "Daryl, siya ay nakuha ni Quincy." "Ano?" Nadakip si Daryl. Nagulat si Dax at Chester. Sa sumunod na segundo, nagniningning ang mga mata ni Chester, habang nakakulong ang tingin kay Megan at sumisigaw, "Megan! Naalala mo pa ako?" Hindi makakalimutan ni Chester ang imahe ni Adina na hininga ang huling hininga sa kanyang mga braso. Kahit na si Chester ay mayroong shilling ngayon, hindi niya nakakalimutan ang tungkol sa kanyang paghihiganti para kay Adina. Galit na galit si Chester upang salubungin ang kanyang kaaway. Sa sandaling iyon, kumukulo ang paghihiganti sa puso ni Chester. Ang mga imahe ni Adina ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan, at hindi ito maalis.
Napakabait na tao si Adina, ngunit namatay siya sa ilalim ng espada ni Megan. Kapatid na Chester, bakit nag-abala ka pang kausapin ang babaeng ito? Papatayin na natin siya ngayon upang makapaghiganti kay Ate Adina. Sigaw ni Dax habang hawak-hawak ang dobleng palakol at sinisingil kay Megan. Pinatay ni Megan ang dating asawa ni Brother Chester, at sinasaktan ngayon si Sister Debra. Karapat dapat siyang mamatay. Naisip ni Dax. Nang makita si Dax na umaatake, nag-alala si Megan. Kinuha niya ang kanyang mahabang espada at hinarangan ang pag-atake ni Dax. Bang! Ang mahabang tabak ay sumalungat sa mga dobleng palakol na gumagawa ng isang malakas na putok. Napilitan si Megan ng ilang hakbang pabalik na namumutla ang mukha. Bagaman si Megan ay isang sekta ng Emmy, ang kanyang kakayahan ay mas mababa pa rin kumpara kay Dax. Pinunong sekta. Ingat ka, pinunong sekta. Tutulungan ka namin. Ang lahat ng mga alagad ng sektang Emmy ay sumigaw sa pagkabigla at nagsimulang sumingil upang tumulong. Tumingin si Chester sa paligid na may mga pula na mga mata na parang dugo at sinabi sa mga alagad, halika kung nais niyong mamatay. Pinatay ni Megan ang asawa kong si Adina. Ito ay nasa pagitan ko at ni Megan ngayon. Mas mabuting lumayo kayong lahat sa daan, kung hindi man, sisirain ko ang buong bundok ng Emmy. Ang lahat sa kanila ay tumigil sa pagsulong na may nag-aalala na hitsura ng marinig ng mga disipulo ng sektang Emmy. Mula pa nang umalis sina Aurora at Abes Mother Serendipity, ang impluensya ng sektang Emmy sa lipunan ay humina ng husto. Gayunpaman, ang palasyo ng buhay na walang hanggang sekya at sekta ng bulaklak na bundok ay lumakas at mas lumakas sa bawat araw. Ang seksyon ng palasyo ng walang hanggang buhay ay nais na sirain ang sekta ng Emmy. Megan, ibigay mo na sa akin ang iyong buhay. Sigaw ni Chester at hindi nag-aksaya ng oras sa pag-atake kay Megan. Chester at Dax, tatandaan ko kayong lahat, sabi ni Megan na nagpapanik bago lumipad sa malayo. Bago umalis, yumuko si Megan at kinuha ang spiritual pearl. Naiwan ni Daryl ang spiritual pearl. Sa una, naglalaman ang espiritual na perlas ng madugong labanan ng 8 direksyon ng banal na kasulatan, ngunit kinuha ni Dari ang banal na kasulatan. Sa makatuwid ang spiritual pearl na nakuha ni Megan ay isang walang laman na kaso lamang. Wala sa loob. Gayunpaman, hindi na malaya ni Megan at naisip na pumili siya ng isang kayamanan. Hawak niya ang isang espiritual na perlas sa isang kamay, ang kanyang mahabang tabak sa isa pa, at tumakbo palayo. Tumakbo. Nagkatinginan sina Chester at Dax at hinabol kaagad. Tumakbo si Megan ng ilang minuto, ngunit hindi siya nakatakas mula sa Dax at Chester dahil sa sobrang komplikado ng sinaunang libingan. Sabik si Megan na makita si Dax at Chester na papalapit na sa kanya. Sa sandaling yon, nakita ni Megan ang isang malaking bulwagan na hindi kalayuan sa harap. Hindi siya nag-isip ng 2 beses habang tumatakbo siya ng diretsyo. Sa sandaling siya ay pumasok, nakita niya na walang iba pang mga pinto sa likuran. Ang mukha ni Megan ay nagbago at nawala ang lahat ng pag-asa sa instant na iyon. Megan, dapat mong bayaran ang iyong buhay para sa pagkuha ng buhay ni Adina. Sigaw ni Chester, mabilis na umatak pasulong habang sinuntok si Megan sa likuran. Nakuyom ni Megan ang kanyang mga ngipin habang pinapagana niya ang kanyang panloob na lakas hanggang sa sukdulan nito na hadlangan ang kanyang atake. Bang! Nagkaroon ng isang malalim na panginginig ng boses, habang si Megan ay lumipad ng 100 metro sa hangin. Bumagsak siya sa isang iskultura at nagsuka ng isang bibig ng dugo. Bang! Lumapag si Megan sa lupa, at narinig niya ang tunog ng isang bitag na umaandar sa ilalim ng kanyang mga paa. Nabuksan ko ba ang isang bitag? Nagpanik si Megan nang marinig ang tunog. Basag! Bago pa tumugon si Megan, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay gumuho sa isang malaking butas. Sigaw niya habang nahuhulog sa butas bago pa siya makagalaw at makapagsalita. Napakabilis ng lahat ng nangyari. Nang tumakbo si Chester sa unahan, malaki at madilim na butas lang ang nakikita niya. Napakalalim ng butas, at wala na si Megan. Sa sandaling yon, lumakad si Dax at blangkong nakatingin sa malaking butas nang tanungin niya, kapatid na Chester, nasaan si Megan? Nahulog siya sa loob. Napakalalim nito at marahil ay puno ng mga bitag.
Marahil mamamatay siya mula sa pagkahulog, paliwanag ni Chester, na naging berde ang kanyang mukha. Hindi masaya si Chester nang sinabi niya iyon. Sayang at hindi niya kayang patayin si Megan gamit ang kanyang sariling mga kamay. Titang na. Sayang talaga na hindi natin siya kayang patayin. Galit na galit din si Dax nang marinig iyon. Dagdag agad ni Dax, dahil tapos na ito, bumalik na tayo upang makipagkita kay Ate Debra. At pagkatapos ay hahanapin natin si Daryl. Tumango si Chester at bumalik kasama si Dax mula sa pinagmulan. Balik sa malaking butas, si Megan ay mabilis na nahulog. Ay, napasigaw siya sa takot. Nang akala ni Megan na mamamatay na siya, nahulog ang kanyang katawan sa tubig na lumikha ng malaking pagtalsik. May tubig sa ilalim. Hindi ako namatay, naisip niya. Si Megan ay natuwa at nagulat nang siya ay muling lumitaw mula sa tubig. Tumingin siya sa paligid. Nanginginig ang katawan niya nang hindi niya mapigilang huminga ng malalim. Nakita niyang ang lugar ay isang pribadong silid sa ilalim ng lupa. Ang pribadong silid ay hindi malaki, ngunit kasing laki pa rin ng 2 basketball court at mukhang katakot-takot. Nasa isang pool siya na may lalim na ilang metro. Nakita ni Megan na may kulay, dugo na fulo, na nakasulat sa buong dingding na nakapalibot sa pribadong silid. Mukha itong katakot-takot at masama. May isang taong nakakadena sa pader na nakaharap sa kanya. Ang parehong mga kamay at paa ay nakakulong sa mga tanikala na metal. Ang bawat kadena ng metal ay kasing kapal ng braso ng isang tao. Malinaw na ang metal na kadena ay gawa sa bakal. Napakahirap nito. Sino ito? Bakit siya nakakulong dito? Nagtataka si Megan. Dahil sa mahina at medyo madilim na ilaw, hindi malinaw na nakita ni Megan ang mukha ng tao. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, at siya ay takot na takot. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang sarili na maglakad papalapit sa tao. Nang lumapit siya, nakikita lamang niya ang taong nakasuot ng isang madilaw na kayumanggi na balabal. Umabot sa kanyang balikat ang magulo niyang kulay, abo, at mahabang puting buhok. Hindi niya alam kung buhay pa siya. Kita ni Megan na bukod sa 4 na bakal na kadena sa kanyang mga braso at binti, may isa pang kadena ng metal na tumusok sa kanyang gulugod. Ito ay masyadong nakakatakot upang panoorin. Sino yon? Naglalaban ang puso ni Megan habang iniisip pa niya. Nung si Megan ay malalim pa rin ang iniisip niya, biglang hinila ng nasa harapan niya ang mga tanikala na metal, malakas na ingay. Haha! Hindi ko inaasahan, pagkatapos na nakulong dito sa lahat ng mga nagdaang taon, makikita ko ang isa pang nabubuhay na tao. Haha! Masama siyang tumawa. Natigilan si Megan, at nakaramdam siya ng nakakakilabot sa buong katawan. Hindi niya mapigilang umatras at tinanong mabuti, ikaw sino ka? Tumawa ang tao. Sumagot siya ng mayabang at puno ng paghihiganti. Ako ang general ng langit, tagapagtatag ng daan ng Taiping, at ang pinuno ng rebelyong turban na si Zhang Ju. Narinig mo na ba ang tungkol sa akin, maliit na batang babae? Habang sinabi niya iyon, ang mga mata ni Zhang Ju ay nakakandado kay Megan. Ano? Zhang Ju? Ang pinuno ng rebelyong turban sa panahon ng 3 kaharian, Zhang Ju, naisip niya. Batay sa mga kwentong pangkasaysayan, mayroong isang bantog na paghihimagsik na tinatawag na diwala na turban na rebelyon sa panahon ng dinastyang Han Han. Ang pinuno ng dilaw na turban na rebelyon ay si Zhang Ju. Sa mga sinaunang panahon, si Zhang Ju ay nakipaglaban sa buong mundo at kilala sa buong mundo. Nabalik lamang sa katinuan si Megan makalipas ang ilang segundo. Hindi niya mapigilang tanungin, Zhang Ju, bakit ka nakakulong dito? Nakulong ako dito dahil kay Lubu. Ang mga mata ni Zhang Ju ay puno ng paghihiganti. Nang pamunuan ni Zhang Ju ang rebelyong dilaw na turban upang sakupin ang mundo, gumawa siya ng maraming mga kaaway. Pagkatapos, ang Yellow Turban Rebellion ay nawasak, at si Zhang Ju ay kailangang tumakbo para sa kanyang buhay. Pagkatapos ay dinakip siya ni Lubu nang siya ay makatakas. Dahil sa mga masasamang diskarte ni Zhang Ju, nagtayo si Lubu ng isang lihim na silid sa ilalim ng bundok ng Hua, at nakulong siya doon upang maiwasan ang mga inosenteng tao na masaktan siya. Pagkatapos nito, itinayo ni Lubu ang sinaunang libingan sa tuktok ng lihim na silid. Ang kanyang libingan ay inilaan upang ikulong si Zhang Ju, at 1,000 taon na ang lumipas mula noon.
Tiningnan ng mabuti ni Xiangju si Megan. Munting babae, nakikita mo ba ang fulo sa lahat ng mga pader na nakapalibot sa amin? Kailangan mong gamitin ang iyong panloob na enerhiya upang sirain ito. Pagkatapos, malaya na ulit ako. Habang sinabi niya iyon, mukhang desperado si Xiangju. Ang mga sulat sa dugo sa mga nakapaligid na pader ay talagang isang pormasyon. Pipigilan ng pagbuo ang panloob na enerhiya ni Xiangju upang hindi niya mabali ang kadena ng metal. Umikot ang mata ni Megan at ngumiti. Senior Xiangju, halos hindi kami magkakilala. Bakit kita ililigtas? Ano ang makukuha ko sa iyo? Simula nang makipaghiwalay si Megan kay Daryl, nagbago ang kanyang pag-iisip. Hindi na siya mag-aabala sa anumang relasyon. Gusto lang niyang palakasin ang sarili. Kung matibay lang siya, tatapakan niya ang lahat ng taong inisin siya. Ngumiti si Xiangju. May makukuha ka, syempre. Alam mo bang nililinang ko ang isang diskarteng tinatawag na purong immortal na kasulatan? Sikat ako sa mga nakaraang taon dahil sa diskarteng ito. Ang pamamaraan na ito, sa pinakamataas na antas, ay maaaring talunin ang madugong labanan na 8 direksyon ng banal na kasulatan ni Lubu. Hindi ako mahuhuli ni Lubu kung hindi dahil sa katotohanang ako ay nasugatan sa oras na yon. May dala akong isang kahon na may hawak na 2 immortal na tableta. Dadagdagan ito ang iyong lakas ng malaki sa sandaling maubos mo ito. Ibibigay ko sa iyo ang mga tabletas at banal na kasulatan hanggat nais mong iligtas ako. Ano sa tingin mo? Nanginginig ang katawan ni Megan nang marinig iyon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning at siya ay labis na nasasabi. Ang walang kamatayang banal na kasulatan ni Xiangju ay maaaring talunin ang madugong labanan na 8 direksyon ng banal na kasulatan ni Lubu. Kapag nalinang ko na ito, hindi na ako mag-aalala tungkol kina Chester at Dax. Habang naiisip niya iyon, masayang ngumiti si Megan at tumingin kay Xiangju. Ginoo, sigurado ka ba? Sa palagay ko, huli na ang aking mga salita. Seryosong tumango si Xiangju sa kanyang ulo. Natahimik sandali si Megan, pagkatapos ay ngumiti siya. Senyor, ang iyong mga salita ay walang kabuluhan lamang. Kailangan mong ipakita sa akin na taos, puso ka muna. Bakit hindi mo muna ibahagi sa akin ang purong immortal na banal na kasulatan? Kapag nalinang ko na yan, ililigtas kita. Ano sa tingin mo? Nang sinabi niya iyon, ang mga mata ni Megan ay mukhang naging satanas. Si Xiangju ay desperado na ibalik ang kanyang kalayaan, hindi na siya nag-isip pa at tumango na agad. Mabuti. Ibabahagi ko sa iyo ang pamamaraan ngayon. Makinig ng maayos. Ang nakapaligid na hangin sa 6 na pandama mula sa form na kumukuha ng hangin. Sa susunod na kalahating oras, ibinahagi ni Xiangju ang buong immortal purong banal na kasulatan. Sa mga mata ni Xiangju, si Megan ay isang ordinaryong babae lamang at hindi isang banta sa kanya. Bukod doon, siya ay mukhang maganda at banayad. Hindi niya siya lokohin. Sa sandaling yon, napaka-alerto ni Megan at kabisado niya ang buong banal na kasulatan. Sa wakas, ibinahagi ni Xiangju ang huling pangungusap ng banal na kasulatan. Habang hinihimok niya si Megan, anak na babae, binigyan kita ng banal na kasulatan. Alisin ang mga nakasulat na fulo na nakapalibot dito ngayon. Tulungan mo akong mabawi ang aking kalayaan. Hindi na makapaghintay pa si Xiangju habang sinabi niya iyon. Malungkot na ngumiti si Megan habang nag-iisa. Senyor, bakit ka nagmamadali? Binigyan mo ako ng banal na kasulatan, ngunit hindi ko pa rin nakuha ang 2 tabletas. Naglakad si Megan sa harap ni Xiangju, hinanap ang kanyang katawan, at nakita ang kahon. Nang buksan niya ang kahon, nakita niya ang 2 tabletas sa loob, ang isa ay itim, at ang isa ay puti. Nararamdaman niya ang malakas na espiritual na lakas ng mga tabletas. Ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting lalakas. Osage, Senyor. Iningatan ni Megan ang kahon at ngumiti. Sisirain ko ang fulo sa mga pader. Habang nagsasalita siya, hinugot ni Megan ang kanyang mahabang espada. Tumango si Xiangju, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa kaligayahan. Haha! Malaya na rin ako sa wakas. Gayunpaman, sa oras na iyon, hindi sinira ni Megan ang mga fulo ng dugo sa mga pader ng kanyang mahabang espada, ngunit sa halip ay tinusok ito sa tiyan ni Xiangju, na kasing bilis ng kidlat. Lumabas ang dugo sa kanyang tiyan. Ikaw.
Nanginginig ang katawan ni Zhang Ju habang nakatitig kay Megan na nakabukas ang mga mata. Nagulat siya at galit na galit. Bakit mo? Hindi inaasahan ni Zhang Ju ang gayong mabait at maamong mukha na batang babae ay magiging isang demonyo. Ibinigay niya sa kanya ang banal na kasulatan at ang mga tabletas, ngunit sumalungat pa rin siya sa kanyang salita at pinatay siya. Itinaas ni Megan ang kanyang mga labi at may nakakakilabot na ngiti. Senyor, huwag mo akong sisihin. Pareho tayong binubuo ng isang banal na kasulatan. Ang isang kagubatan ay maaari lamang magkaroon ng isang tigre. Kung namamahala ka upang makatakas, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na maging isang tao. Ano sa tingin mo? Habang nagsasalita siya, ginamit ni Megan ang lahat ng kanyang lakas upang maagos ang kanyang espada sa tiyan ni Zhang Ju. Sumuka ng mas maraming dugo si Zhang Ju at mariing tinitigan si Megan. Ikaw ay isang masamang babae. Mamatay ka sa isang kilabot na kamatayan. Ay! Sigaw ni Zhang Ju sa sakit habang ikinukulong ang ulo at hininga ang huling hininga. Malamig nang ngumiti si Megan nang makita niyang pumanaw na si Zhang Ju. Nakaupo siya na naka-krus ang mga binti at kumuha ng isang immortal na tableta upang ubusin bago simulang linangin ang purong immortal na banal na kasulatan. Daryl, ang kapal ng mukha mong maliitin ako. Kapag natapos ko sa aking paglilinang, sisikat ako sa buong mundo. Tinanggihan mo ako, di ba? Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo kapag naging malakas na ako. At si Dax, Chester, o sinumang sumalungat sa akin, ay hindi mabubuhay ng mapayapa, naisip niya habang dahan siyang pumasok sa anyo ng paglilinang. Ilang minuto at segundo ang lumipas, at si Megan lamang ang nag-iisa na naglinang sa dilim tulad ng isang baliw na tao. Sa wakas, binuksan ni Megan ang kanyang mga mata makalipas ang ilang panahon. Ang unang antas ng paglilinang ay kumpleto na. Ngumiti si Megan, at ramdam na ramdam niya ang malakas na enerhiya na kumukulo sa kanyang tiyan at naglalakbay sa buong katawan niya. Iyon ay isang maagang tanda ng isang pag-upgrade o promosyon. Sa sandaling yon, ang panloob na lakas ni Megan ay napabuti ng husto. Isang antas na Martial Emperor, pagkatapos pangalawang antas na Martial Emperor. Sa wakas ay umabot na siya sa antas ng Martial Emperor. Labis na napagtagumpayan ng emosyon si Megan, kaya hindi siya makapagsalita. Kumain siya ng immortal na tableta, nilinang ang purong immortal banal na kasulatan, at ngayon ang kanyang kapangyarihan ay umabot sa antas ng isang Martial Emperor. Hindi yon isang sorpresa, ngunit isang hindi inaasahang pakinabang. Ang purong immortal na banal na kasulatan na ito ay espesyal. Sabi ni Megan sabay lingon niya sa katawan ni Zhang Ju, habang nakangiti. Magpahinga ka sa kapayapaan, Zhang Ju. Huwag mag-alala, ibabahagi ko ang iyong banal na kasulatan upang ito ay maging tanyag sa buong mundo. Puno ng kasiyahan ang mukha ni Megan. Itinuro niya ang kanyang mga paa at madaling lumipad palabas ng malaking butas. Kapag naabot niya ang labas, nakita niya na ang buong paligid ay walang laman at walang tao sa paligid. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Megan. Akala niya ay nandyan pa rin sina Dax at Chester. Napagtanto lamang niya na wala na sila pagkatapos niyang makita na walang tao sa paligid. Ngumiti ng magaan si Megan. Mapalad sina Chester at Dax. Kung sila ay nanatili, papatayin ko sila. Sa sandaling yon, napagtanto ni Megan na mayroon siyang espiritual na perlas at kinuha ito mula sa kanyang katawan. Nang makuha niya ang spiritual pearl, abala siya sa pag-iwas sa pag-atake ni Chester at walang oras upang buhayin ito. Iyon ang dahilan kung bakit, hanggang sa sandaling iyon, naisip pa rin ni Megan na ang madugong labanan na 8 direksyon ng Biblia ay nasa spiritual pearl pa rin. Ano? Wala na ang madugong labanan na 8 direksyon ng banal na kasulatan. Naisip niya. Sa sandaling tinulak ni Megan ang kanyang panloob na lakas sa spiritual pearl, naramdaman niya kaagad na walang laman ang spiritual pearl. Galit na galit siya. Mukhang kinuha ni Daryl ang Blood Battle 8 direksyon ng banal na kasulatan. Habang kumukulo ang dugo ni Megan, narinig niya ang tunog ng mga yabag na nagmula sa malayo. Sinong nandyan? Sigaw ni Megan habang pinapanatili niya kaagad ang spiritual pearl at nakabantay. Pinatay niya si Zhang Ju, kinuha ang kanyang banal na kasulatan at pearl, walang nakakaalam tungkol doon. May tao ba dyan?
Natigilan ang tao sa labas nang marinig ang sigaw ni Megan. Isang lalaki na kulay abong buhok at puting balbas ang lumakad pagkatapos sumigaw si Megan. Mukha siyang matalino at ang kanyang dalawang puting kilay ay nakakaakit. Ito ay ang pinunong sekta ng sektang Bundok Hua, Old White Brows. Ang sinaunang libingan ni Lubu ay matatagpuan sa bundok ng Hua, at bilang pinunong sekta ng sektang Bundok Hua, nais ng Old White Brows na makuha ang madugong labanan na 8 direksyon ng banal na kasulatan. Nang nakapasok siya sa sinaunang libingan, sinimulan niyang hanapin ang kayamanan saan man. Ang iba pang mga alagad ng Mount Hua sect ay hindi makahabol sa Old White Brows, kaya't naghiwalay na sila. Habang dumadaan siya sa kinaroroonan ni Megan, nakarinig siya ng mga ingay at nagpa siyang suriin ito. Pinunong sektang Kastelo. Natigilan ng Old White Brows nang makita niya si Megan nang siya ay pumasok. Bumuntong hininga si Megan at ngumiti, "Master White Brows, anong pagkakataon?" Palihim na sinulyapan ni Megan ang malaking butas sa likuran niya. Pinatay lang niya si Zhang Ju, at nakuha ang purong immortal na banal na kasulatan. Kung may makakaalam man tungkol sa pangyayaring ito, masisira ang kanyang reputasyon sa mga mata ng mga kapantay niya. Hindi napansin ng Old White Brows na may isang bagay na hindi tama mula sa reaksyon ni Megan. Naglakad siya at ngumiti. Pinunong sektang Kastelo. Naglalakad ako ng bulag sa paligid ng sinaunang libingan. Narinig ko ang ilan sa mga tao na nabanggit na nagpunta ka sa isang labanan kasama sina Chester at Dax. Nag-alala ako sa iyo, napakaginhawa ko na mabuti ka lang. Salamat sa iyong pag-aalala, Master White Brows. Ngumiti si Megan, ngunit lihim na inaasahan na umalis na agad ang Old White Brows. Alamin niya ang tungkol sa malaking butas sa likuran niya kung hindi siya umalis. Gayunpaman, ang lumang White Brows ay walang balak na umalis. Ang matandang puting brows ay mukhang taos puso. Sect Master Castello. Sa totoo lang, bilang isang tagalabas, hindi ako dapat magkomento tungkol sa iyong paghihiganti kay Chester. Dahil lahat kami ay miyembro ng sekta, nais kong mag-alok sa iyo ng isang mungkahi. Pinatay mo ang dating asawa ni Chester, at ito ay kasalanan. May ginawa kang mali. Mayroong sinasabi tungkol sa kung kailan magtatapos ang paghihiganti. Ito ang paniniwala ko. Kaya, bakit hindi ka humingi ng paumanhin kay Chester sa harap ng lahat ng mga sekta? Hindi mahalaga kung ano, mali ka sa bagay na ito. Dapat tayong maging matapang upang aminin ang ating mga maling gawain. Hindi ka ba sumasang-ayon, Sect Master Castello? Sinabi ng Old White Brows na puro ito sa kabutihan ng kanyang puso. Gayunpaman, masakit ang mga salitang ito para marinig ni Megan. Humingi ng tawad? Matigas na ngumiti si Megan, dumidilim ang mga mata. Bakit ako hihingi ng paumanhin kay Chester? Ang sektor ng walang hanggan palasyo ay palaging masama. Si Chester ay ang sect master ng Eternal Life Palay Sect. Pinatay ko ang kanyang asawa para sa pakinabang ng lipunan. Ano ang nagawa kong mali? Kapag nabanggit ang paghingi ng tawad, hindi mapigilan ni Megan na isipin ang tungkol kay Daryl. Isinantabi niya ang kanyang dignidad bilang pinunong sekta ng sektang Emi, at ibinaba ang kanyang sarili upang humingi ng tawad kay Daryl, ngunit ano ang nakuha niya? Pinahiya siya nito. Sa sandaling iyon, binago ni Megan ang buong pag-iisip. Ang salitang humihingi ng tawad ay isang insulto kay Megan. Ang puso ni Megan ay nasusunog sa galit at inis siya ng Old White Brows. Ang matandang White Brows ay patuloy na nagbibigay ng lecture sa akin tungkol sa moral at kung ano ang tama. Nakakainis talaga. Naisip ni Megan. Mapait na ngumiti ang lumang White Brows na awkward. Iminumungkahi lamang ito. Mabuti kung hindi ka sumasang-ayon. Habang sinasabi niya iyon, lumingon siya at nakita ang malaking butas sa lupa. Hoy, ano yun? Pagkatapos ay lumakad ang Old White Brows papunta sa butas. Nag-aalala si Megan habang hinaharangan niya ang harapan ng Old White Brows. Master White Brows, butas lang iyon sa lupa. Ang sinaunang libingan ay itinayo noong unang panahon at maraming bahagi ng lugar na ito ang gumuho. Walang kahalagahan na makita doon, ngunit mayroon akong isang bagay na tiyak na magiging interesado ka. Habang nagsasalita siya, inilabas ni Megan ang spiritual pearl at inabot ito sa Old White Brows upang mailipat ang kanyang atensyon. Ito ang Old White Brows kinilig, siya ay lubos na natigilan.
Ngumiti si Megan. Ito ang lubos, spiritual pearl. Ikaw ay may kaalaman at may karanasan, kaya dapat mong malaman kung ano ang ginagamit para sa espiritual na perlas. Ang Blood Battle 8 direksyon ng banal na kasulatan ay itinatago sa loob nito. Habang sinasabi niya iyon, nakangiti ng masama si Megan. Plano niyang patayin ang Old White Brows. Talagang ikinagalit siya nito nang hilingin niya na humingi siya ng tawad kay Chester. Bukod dito, walang maaaring malaman ang tungkol sa katotohanan na nakilala niya si Zhang Ju at nakakuha ng isang espesyal na pamamaraan nang hindi sinasadya. Sa huli, ang pinakamahalagang bagay para kay Megan ay upang malaman kung gaano kalakas ang immortal purong banal na kasulatan na kanyang nilinang. Nagpasya siyang gamitin ang Old White Brows upang malaman. Ano? Iyon ba ang espiritual na perlas? Ang Blood Battle 8 direksyon ng banal na kasulatan ay nasa loob. Naisip ng Old White Brows. Ang kanyang buong pansin ay nasa spiritual pearl ngayon at namangha siya. Nanginginig ang buong katawan niya. Matapos maisip ang kanyang saloobin, tinanong niya si Megan, Sectmaster Castello, ang Blood Battle 8 direksyon ng banal na kasulatan ay talagang nasa loob nito. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Sumagot si Megan, mukhang seryoso habang nagpapeke ng ngiti. Narinig mo sana ang tungkol sa kung paano nakuha ni Daryl ang spiritual pearl, ngunit kinuha ko ito sa kanya. Hindi ko pa tinanggal ang banal na kasulatan dito. Taos-puso na nagpatuloy si Megan, Master White Brows, ang sinaunang libingan na ito ay matatagpuan sa ilalim ng iyong Mount Hua. Kaya, sa palagay ko ikaw ang pinakakarapat-dapat na tao upang malinang ang Blood Battle 8 direksyon ng banal na kasulatan. Nais kong makuha mo ang banal na kasulatan at ituro sa akin. Ano sa tingin mo? Ang Old White Brows ay natuwa nang tumango siya. Sige. Napaka mapagbigay mo. Ito ang dapat na dahilan kung bakit ka naging Emi-Sect Master. Huwag mag-alala, ang aking Mount Hua Sect at ang iyong Emi-Sect ay sumali ngayon sa isang alyansa. Hindi siya naghintay upang buhayin ang kanyang panloob na lakas at itulak ito sa spiritual pearl. Bang! Masamang ngumiti si Megan, habang nakataas ang maamo niyang mga kamay at sinuntok ang tiyan ng Old White Brow ng bilis ng ilaw. Ginamit ni Megan ang Immortal Pure Script sa kanyang suntok. Napakabilis nito na ang Old White Brows ay walang pagkakataon na makapag-react. Naririnig ang tunog ng kanyang mga sigaw habang ang buong katawan ay lumipad sa hangin at bumagsak sa isang haligi bago dahan-dahan itong binaba. Nang makalapag siya, nawala ang hininga ng Old White Brows, at ang kalahati ng kanyang katawan ay nabalot ng dugo. Ang kanyang mga mata ay nakabukas, hindi siya karapat-dapat mamatay. Hindi niya akalain na ang spiritual pearl na ipinasa sa kanya ni Megan ay walang laman. Ito ang perpektong paraan upang maabala siya at patayin. Si Megan ay tumalon, walang emosyon, upang suriin ang tiyan ng Old White Brow. Napasinghap siya at namangha pati emosyonal. Nararamdaman niya na dinurog niya ang buong tiyan. Napakalaki ng kapangyarihan ng Immortal Pure Bevel. Ang mga patay na mata ni Megan ay tumingin sa katawan ng Old White Brows. Wala ni isang piraso ng emosyon sa kanyang mga mata. Old White Brows, bilang pinunong sekta ng sektang Bundok Hua, at sa katandaan na, nasiyahan ka sa iyong buhay. Oras na para mamatay ka. Ngumiti si Megan at tumalikod na para umalis. Hindi nagtagal pagkatapos siya umalis, isang pangkat ng mga tao ang dumating. Mayroong 10,000 mga tao na nagmarcha ng labis. Sila ang ibang sekta mula sa World Universe. Ang pinunong sektang na walang katapusan ng sektang Shaolin, Master Leonard ng Wudang Sect, at Tianshan, Xiao Yao, at mga alagad ng sekta ng Mount Hua ay naroon. Hoy, mayroong isang tao sa palasyo. Ang isang tao mula sa karamihan ng tao ay sumigaw matapos mapansin ang katawan ng Old White Brows. Ang mga mata ng lahat ay nakabaling sa palasyo at maraming tao ang sumugod. Ito. Sectmaster White Brows. Natigilan ang lahat nang makita itong Old White Brows. Guro. Guro, gumising ka na. Gising na. Anong nangyari? 12 ng mga katawan ng mga alagad ng Mount Hua Sect ay nanginginig habang nakaluhod sa tabi ng katawan ng Old White Brows at nagsimulang umiyak ng malakas. Ang hangin ay napuno ng kalungkutan at ang kapaligiran ay madilim. Ang lahat ng iba pang mga miyembro ng sekta ay hinigpit ang kanilang mga kamao na lungkot.
Ang Old White Brows ay naging isang patas at matulunging tao. Nakalulungkot na siya ay namatay sa isang sinaunang libingan. Amitabha! Sumigaw si Sekmaster Endless habang naglalakad siya upang suriin ang sugat ng Old White Brows. Agad na namula ang mukha niya. Ang tiyan at mga panloob na organo ng Master White Brows ay durog ng suntok ng isang tao. May isang dumurog sa kanyang tiyan at mga bahagi ng katawan sa isang solong suntok lamang. Nagulat ang lahat ng marinig iyon. Hindi nila maiwasang huminga ng malalim. Ang Mount Huasek ay nahuhulog sa nakaraang 2 taon, at bihira silang lumitaw sa lipunan. Ang Old White Brows ay mabait at hindi magagalit sa sinuman. Sino ang makakagawa ng ganoong masamang bagay upang patayin ang master ng sekta ng Huahua? Tingnan mo, ano ito? May sumigaw nang makita ang spiritual pearl sa tabi ng Old White Brows. Sa sandaling yon, ang paningin ng bawat isa ay nakalock sa spiritual pearl, at ang buong palasyo ay nasa kaguluhan sa pagtalakay ng tinig ng lahat. Ay, ito ang spiritual pearl ni Lubu. Hindi ba kinuha ito ni Daryl? Bakit nandito ito? Hindi kaya nakilala ng Master White Brows si Daryl, at naisip ni Daryl na nais niyang kunin ang spiritual pearl, kaya pinatay siya ni Daryl. Walang duda. Dapat itong si Daryl. Nakuha niya rito ang madugong labanan ng 8 direksyon ng banal na kasulatan, at nais sa kanyang sarili ang banal na kasulatan. Kaya, sinuntok niya ng patay ang Master White Brows, ang mga boses ng mga taong tumatalakay ay umalinggaw-ngaw. Sumulong si Sekmaster Endless at kinuha ang spiritual pearl. Hawak niya ito sa kanyang mga kamay at pinapagana ang kanyang panloob na lakas upang madama ito. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang spiritual pearl ay walang laman. Dapat na nilinang ni Daryl ang Blood Battle 8 direksyon ng banal na kasulatan. Ang Sekmaster ng Xiaoyao Sek, si Naomi, ay galit na lumakad. Si Daryl na ito. Paano niya mapapatay ang Master White Brows upang makuha lamang ang banal na kasulatan? Kahit na nais niya ang banal na kasulatan para sa kanyang sarili, hindi niya dapat pinatay ang Master White Brows. Kami, ang mga sekta ng World Universe, ay dapat na magkaisa, ngunit hindi pinansin ni Daryl ang mga patakaran at malupit. Ang Master White Brows ay naging patas at mabait sa kanyang buong buhay. Paano siya mapapatay ni Daryl? Habang nagsasalita siya, lahat ay nagkasundo ng magkakaisa at galit na galit. Si Daryl ay isang demonyo. Nakakainsulto kahit na manirahan sa parehong kontinente sa kanya. Hinahangaan ko siya dati, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay isang tao. Si Daryl ay nagkasala, dapat siyang patayin. Ang buong palasyo ng palasyo ay napuno ng galit na tinig ng lahat. Sa kabilang bahagi ng Nitso, hinawakan ni Quincy si Daryl at lumipad sa hangin nang hindi tumitigil. Bagaman napakalaki ng libingan, maraming sekta doon. Mayroong halos 100,000 mga tao doon, kaya't naghahanap si Quincy ng isang liblib na lugar. Si Daryl ay mayroong madugong labanan na 8 direksyon, banal na kasulatan, at nais ni Quincy na pilitin ito mula sa kanya. Ayaw niyang maistorbo ng sinuman. Mahigpit na hinawakan ni Quincy si Daryl, at naamoy niya ang magandang amoy mula sa kanyang katawan. Nagulat siya at nagalit, ngunit sa parehong oras, hindi niya maiwasang makaramdam ng kasiyahan. Ang bango ni Quincy ay maganda at nakakaakit. Hindi may kakaila na si Quincy ay isang diyosa. Mas lalo siyang tumingin sa kasarian pagkatapos na hindi siya makita ng ilang sandali. Saan ako dadalhin ni Quincy? Pagtataka ni Daryl. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.